Sino ang humangan ng husto kay Ange Kawami matapos ang kanyang solid performance kontra Jordan? Pag-usapan din natin sa videong ito na matagal na palang pinapahiya ng Gilas Pilipinas ang China sa FIBA at San Antonio Spurs handa na sa preseason. Bago natin pasadahan ang mga content natin for today's video, ay inaanihan kitang mag-subscribe sa akin channel kasabay ng pag-hit ng notification bell para on rhythm ka sa mga bagong videos natin. Here we go! Isang magandang run ang ginawa ng Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games sa Hangzhou. Umukit na panibagong kasaysayan ng Pilipinas sa pangunguna ni Coach Tim Cone at ang mga napili nitong manlalaro na sasabak sa nasabing torneo. Solid ang naging performance at chemistry ng mga bata natin at hindi puro si Justin Brownlee lamang ang umaararo at bumubuhat sa lahat, kundi tulong-tulong ang Gilas at ginampanan ng mga role na ibinigay ni Coach Tim Cone sa bawat isa. Isa sa nag-stand out sa 12 ay si Ange Kawami na struggling sa mga naunang laro at bagamat hirap kumuha ng momentum sa unang bugso ay bumabawi naman ito sa depensa na siyang naging fuel ng ating pambansang koponan para maagaw ang momentum sa second half kontra Jordan. Nag-step up si Kawami when it mattered most for the Philippines as he dropped 14 points on 5 out of 6 shooting, samahan pa ng 11 rebounds, 5 steals, and 2 blocks to beat Jordan 70-60 para sungkitin ang ginto at iuwi sa Pilipinas. Dahil dito pinuri ni Coach Tab Baldwin si Ange Kawami sa ipinakita nitong depensa kontra sa Jordan center na si Ahmad Al-Dawahiri. Sapagkat naniniwala si Coach Tab na hindi biro ang pagtao ni Kawami kay Dawahiri, pinuri rin ni Coach Tab si Chris Newsome sa kanyang lockdown job kontra kay Rondae Hollis Jefferson. Sabi pa ni Coach Tab, "That game is all about toughness defense. Tim Cone did an outstanding job manipulating that lineup. And Chris Newsome's job on Rondae was otherworldly." Actually, ginagawa talaga ni Coach Tim Cone ang ganyang adjustments at isa yan sa pangmalakasang barahan niya. Pinapatao ni Tim Cone ang mas maliit na defender para mailang ang offender, lalo na ang mga import, hanggang sa masira ang laro nito. Kaya sa buong team ay sumaludo at papuri ang sinambitla ni Coach Tab Baldwin para sa Gilas Pilipinas. Since tapos na ang Asian Games ay tutunguhin na ni Ange Kawami ang panibagong pahina ng kanyang karera. Pumirma si Kawami sa Chartres Metropole at team in the French League National. Well, hangad natin magkaroon ng magandang resulta ang big man at lalong mag-improve kung pag-uusapan ay ilalim at depensa. Samantala, matagal na palang pinapahiya ng Gilas Pilipinas ang China. Halos isang dekada ang lumipas nang puksain ni Paul Lee ang China sa pamamagitan ng kanyang ice-cold 3 free throws na ikinatalo noon ng China. Well, malakas talaga doon ang China at hanggang ngayon, pero hindi nila maaring maliitin ang mga Pinoy sa basketball. Minsan naisip ko para maibsan at matuldukan na ang usapin sa West Philippine Sea. Bakit hindi nila maglaro ng knockout game para magkaalaman na talaga kung sino ang karapat-dapat sa teritoryo? Yung ginawa ni Paulie 9 years ago to be exact ay masakit para sa China. Mas lalo na nitong taon sa pangunguna ni Justin Brownlee na inakalang panalo na sila, kung kaya't maaga sila nagse-celebrate, hindi pa man din tapos ang laban. Lesson learned na lang talaga para sa China na hindi marapat na maliitin at tawanan ng kalaban. Tandaan, habang hindi pa tapos ang laban, ay hindi pa nakakasiguro ang isang team hanggang wala pang tunog ang buzzer hanggang dulo. Nalalapit na ang opening ng 2023-2024 NBA season at kanya-kanyang pagpapalakas at hugutan ang ating nababalitaan ngayon. Maraming mga pagbabago sa lineup ng mga team ngayon sa NBA, may mga bumalik, nawala at nalipat ng ibang koponan. Sa Spurs ay marami na ring nawala at nadagdag at in-extend ang kontrata, tulad na lamang ni Devin Vassell na pinapirma ng San Antonio Spurs ng 5-year contract extension that is guaranteed to pay him $135 million. Hindi lang yan mga ka-teammate, may additional pang $11 million na incentives na ipagkakaloob ng Spurs organization. So sa nalalapit na opening ng NBA, susukatin muna ng mga team ang kani-kanilang sarili sa pamamagitan ng preseason. At dito na natin muling makikita si Victor Wembanyama at si Sidy Cissoko na halos malapit na sa regular season wearing Spurs jersey. Shoutout sa iyo ka-teammate Scotty Manese.
Shoutout sa iyo ka-teammate Merender Mendoza at shoutout sa iyo ka-teammate Gary Williams mula sa ating Facebook page. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. That's all for today and see you sa next episode.